Siya lang ang katangi-tanging ML player na naging verb sa ML. Ruby DD Slay. Yung combination ng isang Lunox. Kung nagtataka kayo, saan ba yun nang galing? But minsan sinasabi ng mga casters, pag may Lunox, it's because of that man. Ruby Didi. Ito ang totoong the man himself. He is him. Now we are seeing the game. Si Ken, laban naman dito kay PS ang kanyang IGN. Ayan. Baksha versus the Fredrin. Medyo mas mabilis mag-jungle talaga. Hindi pala medyo actually. Mas mabilis talaga mag-jungle ang Baksha. Mas mataas ang kanyang clear speed and mas mataas din ang kanyang ability to roam around the map. Pero the good thing for Mythic Seal is medyo mahirap din i-gank ang kanilang mga heroes dahil nga may Minotaur din na cover sa may mid lane. And of course, the vision and yung panggugulo na pwedeng gawin ni Justin with the Novaria, with the Star Shotters. Pero actually, very well covered din yung jungle dito ni Baksha. Yeah. An early trade here. Panalo yung Roger against the Nathan for that first 2 waves. Nakita natin kailangan umuwi ni Alita. Brought down to almost 50%. Actually, parang ano lang yun eh. Na-slow siya nung Roger. Tas pinalmot. Yun lang. Ganun talaga kasakit yung Roger na yan eh. Kaya nakaka-bad trip pa sa gold lane. Pero si PS nakakuha niya yung Lizard. Yeah, that's big. That's quite big actually. Mag-level 4 pa rin naman yung Fredrin with the passive XP and of course the XP Crab. Ang tanong, makukuha ba niya? Okay, nakuha niya. Nakuha niya. Okay, so Ken should be good. Pero nakita naman natin yung rotation dito ng AI Esports para mas ma-build pa yung lead ni PS. Blinak off nila yung potential invade ni Ken onto the Crammer. So, unang makaka-level 5. He's gonna hit level 5? Yeah, he's gonna hit level 5 bago grabe ang bilis ni PS malapit mag-level 5 bago mag-first turtle. You can delay this. Pwede niya kunin yung orange muna pero nakapwesto yung Fredrin. And nandito na rin si Shide, level 3. They went for the level 4 XP clear. Pero di pa rin naman mag-level 4 si Shide rito. Okay. And PS. Astral Echo, makalapat ba dito? Retribution battle win for the Baksha for AI Esports. At mapapatumba yung roamer ng Mythic Seal. May naiwan. May naiwang HP sa retry ni Ken. Medyo bitin. Sir. 10 bits. Okay lang yan, Ken. Okay lang yan. Aga mulak lang. 10 bits ang retry. Malaking yun malaking factor kasi Baksha to. Nakita natin yung Series 1 na kapag nagkakaroon ng momentum yung Baksha, medyo mahirap talaga siya pigilan. Especially knowing na may Nathan ka pang kailangan intindihin sa side ng AI Esports. Isipin mo, lamang na yung Baksha sa XP nun sa first turtle pa lang, malapit na mag-5. Tapos nakuha pa niya yung turtle. So, at some point, Mythic Seal, kailangan nila mag-pull off ng isang nakakagulat play. Katulad naman ginagawa ng Falcon kanina, yung hindi in-expect ng AI Esports para lang mabalanse onte yung XP. Bulaga moment. Bulaga moment, exactly. Grabe si Ruby Didi. Bilis mag-click, grabe talaga yung ulti. Magpa-full damage kaya to. Mukha nga eh. Hindi mo ka-prime niya. Okay, bottom lane. Yung roamer na naman dito ng Mythic Seal, pero si Black, ginamit yung Circling Eagle. Ito na yung signature ng AI Esports. Yung aggression ng early game. Walang control, walang farm. Kung kaya natin manggulo tayo. Nagugulo nga. Pero si PS dito maguguluhan. Dahil kinabit namin ng One Fury. Full combo. Yung Baksha masyado malalim. Yung pag-invade ng jungler ng AI Esports. Napunish kagad. Naharangan actually yung gulong ni PS dito. And ito naman yung kinagandaan sa Mythic Seal. Hindi naman sila passive, I would say. Hindi lang sila yung sobrang aggressive na tulad ng AI Esports. But when it comes to punishes, laging naka-ready yung mga players dito ng Mythic Seal to go for these punishes laban sa AI Esports. Where will be the next play? Turtle in 15. Okay, sino mauna sa atin? Okay, ginawa na yung entropy at saka flicker. Sabi ni Jun, ayoko to. Naramdaman ko na to dati. Ilang beses ko na natapatan ng isang Nathan. May Matilda na rin. No, thank you. Pass. Lamang na lamang siya dyan eh. Kaso sabi ni Jun, daya mo naman. 1v1 lang eh. Bakit? Yung mga typical na yung mga moments na sa RG na parang, dapat 1v1 lang eh. Ba't may kasama kayo isa? Takot kayo. Hindi ko sinasabi na takot yung AI Esports professional po to. Pero sa top lane, mukhang sa si Ruby doon, hindi ang mahuli dito. Final slash wala na para sa kanya. Astral Echo, tinutulungan nila. Yung knock-up ng Minotaur, nakatulong. Mythic Seal helping their EXP laner. Pero AI Esports, mukhang kaya pa nila makakuha ng control dito sa Turtle.
Yeah, Ruby DD with the dance. Yung kanyang usage of Vengeance with the final slash na dagdagan niya pa yung stack. And he is able to get a lot of HP from the Vengeances. Pero Ying sa may frontline, nakaharap din naman si Shide. Silma ako ng Red 3. Minon's Fury ginamit na rin ng Minotaur and the Fredrin gets the turtle for Mythic Seal. Grabe yung pagpasok pa ng Mythic Seal dito pero the damage and the punish is there from AI Esports as well. Star Shooter, tinamaan dito yung Baksha. And that is gonna be a 1-for-1 trade. XP versus the jungle. On and all, Mythic Seal. Lamang sila sa trade na yun. Yeah, considering the fact that yung X-Borg nga nakahanap ng magandang angulo para sa last insanity na yon, Mythic Seal getting a kill onto the jungler, yun yung parang sinabi nila, okay, kami yung panalo talaga dito. Yeah. And looking at the gold right now for AI Esports, lamang yung kanilang XP, lamang din ng konti yung kanilang gold laner. So even though they lost the turtle trait, again, nawawala kasi yung focus ng Mythic Seal dito, yung atensyon na dapat na kay Nathan. And Alita is now gonna be able to use this time to pressure the gold lane. Wala na yung wala nang energy shields at this moment. Lapis na tayo ng 5 minutes. So importante nang protektahan ng Mythic Seal itong Toro na to kasi mawawala sila ng control versus the gold lane. Delikado dito si Black pero yung flicker na burnout ng Matilda. Grabe talaga yung alaga ni Black doon kay Alita. Kada ikot niya, dalawa lang iniikutan niya eh. Kung saan merong laban pag objective, ta si Alita. Oo. Kaya feeling ko bad trip na rin si Juno eh. Pre, sabi ko nga, Hindi niya magamit eh, no? Hindi niya ma-utilize yung winning matchup eh. Oo. Yan yung yung pinag-usapan natin kanina, yung mga roamers, standby gold lane lang. Make sure lang na nakakapag-scale up yung kanilang mga heroes. And Mythic Seal, even though sabihin na natin napoprotektahan din naman nila Roger, the downside is, hindi rin nila magamit yung ibang heroes nila, hindi sila makapaglagay ng ibang pressure or ng pressure sa ibang part ng mapa. Okay, Ken. Siya naman yung nape-pressure dito. Tingnan mo sa bottom lane, oh. Kawawa talaga si Juno. Constant 2v1 yung matchup niya doon. Pero nandun naman, si Shide. Si Shide, hindi niya magawa yung mga bakal niya sa buhay. Oh, Matilda naman yung kalaban mo eh. Alam mo ba, may fun fact ako. Feeling ko na-share ko na to sa isang GC natin eh. Meanwhile, before we get to that, top lane si Ying. Mukhang mahuli dito. Ferago armor na pop na. So, konting advantage para sa Mythic Seal. As I was saying, alam mo ba, sa Chinese broadcast, tawag nila kay Minotaur, literally, the cow. Parang pag tinawag natin yung baka. Tama naman, baka. Tas yung sobrang cute, tawag nila sa ultimate ni Minotaur, di ba Minoan Fury dapat yun? Tawag nila sa ultimate ni Minotaur, cow bang bang. Kasi Kulang, tatlo yun eh. Dog. True. Oh, so dapat cow bang bang bang. Oo, kulang. Oh, okay, Asaleko. Okay, tatama ba to? Oh, Frago Armor na pop. Oh, great use of the Astral Meteor galing doon sa Novaria. The zone out Grabe yung yung AI Esports, hindi na talaga makalapit yung AI. The zone by Mythic Seal. Ito yung sinasabi natin kanina, the veteran moves mula sa Mythic Seal. Lamang sila pagdating sa mga objective takes, yung kanilang mga turtle dances, yung pag-zone dito ni Shide. But again, take note na si Alita kanina pa naiwan sa kusina. Sobrang taba na ni Nathan at this point. Even though partial gold lead lang naman yung hawak dito ng AI Esports, that's still a ton. Kung ikaw ay Roger, hindi ka masaya na pantayin ng gold. At lalong hindi ka masaya na mas lamang siya sa gold. At lalong hindi masaya si Juno ngayon dahil wala na siyang tore. At hindi mo naman talaga ma-blame dito si Shide na, pre, Matilda yung katapat mo sa roamer. Hindi mo talaga masasabayan sa ikot. Lagi kang behind. Ang bagal mo. Laki mo, baka ka lang eh. Pero oh, sa gitna! Cow bang bang! Ito na ba yung oras ng Mythic Seal? Makahanap ng lamang. Lina na wala na. Na-inverse yung mid laner ng AI Esports. Mythic Seal. Yung minion wave. Kulang sa gitna. Hindi pa nga ginamit yung Minoman's Fury. Final slash into flicker lang mula kay Ruby DD. Nahuli nila si Lina. Pre, kaya nga ako kinol yun eh. Shide, pre. Okay, alam ko pro player ka. Respect. Pero yung ulti ginagamit yun ha. Sayang. Sayang naman, boss. Nagko-cooldown. Nagko-cooldown yan. Pero sabi kasi ni Shide, na-explain niya kasi, guys, scale up lang tayo. Kailangan lang natin mahanap yung tamang opportunity. Mythic Seal tayo eh. Veteran moves. Right, not the right timing. Oh, ayan. Okay. Na-force flicker. Oh, sa atin tong Lord, sabi ng Mythic Seal. Feeling ko pre, ito na yung timing eh. Maghanap na tayo ng kabang-bang. Pero ayaw pa rin. Okay, so... In 20 seconds daw. In 20 seconds. Sabi ni Shide, oh guys, may kasamang flicker to. Promise. Oo. Pag lumapit yung Baksha or yung Nathan, flicker Minoman's Fury kagad. Okay, Tingnan natin kung ma-check yung condition na yun. Okay, so tingnan natin. Comment kayo dyan sa chat natin. Magagamit na ba ni Shide? Yan yung roamer, yung Minotaur, yung ultimate niya sa next Lord na to. Tapos comment nyo pa kung magagamit niya, mananalo ba sila sa team fight? EHS, interesting build
Naka-Trinity build si Juno, Uy! Oh, Rubididi. Muntika na niya Wow. one-man solo si Alita. Pero may angulo si Justin. Gagamitin yung Astral. Hindi, yung Star Shatter. Hindi niya gagamitin. Asan si Holding Shide? on to it. Pero wala na si Alita. Lamang dito ang Mythic Seal. Tinitignan natin nahanap yung Okay. Cow Bang Bang. Okay, sabi ni Shide, it's my time to shine. Ito na. Oh, grabe, ang sakit ng Trinity build. Okay. Pure attack speed. Masakit nga talaga. Yung Star Shatter as well. Coming out from the Navaria. Mas-zone out yung AI Esports. Perfect yung placement. Minotaur main din ako. Ang ganda ng pwesto ngayon. Pero nauna Oh, pa siya nakita. manakap ng Lord. Lumabas yung chan. Lumabas yung chan ng baka. Oh, PAPS. Wala siyang rolyo ha. Alam doon na Mythic Seal. Okay. Kita nila. Yeah. Oh! Now the Astral Echo, malaki to. Mythic Seal. And there it goes. The There's ultimate. no! Four-man ultimate ang nahuli ng roamer ng Mythic Seal. Pero siya ang unang mapapatumba dito para sa team niya. Alita! Dalawa! Justin takes out Alita with a Star Shatter. Yun lang pala yun, boss. Yung hinahanap natin na ultimate ng Minotaur. Sabi sa'yo, may kasama pang flicker yan eh. Tinamaan, 4. Yung unang nakap tumamar sa back siya. Yung pangalawa, tinamaan yung lahat ng players sa may bandang likuran. And Mythic Seal, they get this lore. They secure it on the back of an amazing Minoan Fury. And of course, that's knife from Justin. Let him cook. Let him be cooked too. Let him be cooked. My man is cooked. 5-0, 2 and 5. Pero yung lahat ng kills na kuha ng Mythic Seal nandun. Yung roamer nila. Niluto mo kasi Renmarie. Nagluto tuloy siya. Slow roast. Kumunot na siya ngayon. Sabi niya, well done. What a play from the Minotaur. And of course, maganda din yung mga follow-up na ginawa ng Mythic Seal. Si Justin, like, perfect positioning eh. Even though magulo yung nakita nating team fight. Oh, Alita? Nandun sila sa tamang pwesto. Alita, ginamit na yung entropy. Mukhang mahuhuli dito si PS. Natawan, lahat na control. Pero lalaban naman yung AI Esports. Shide. Nakakap dito yung Minotaur ng Mythic Seal. Ayaw niya mag-ultimate. Grabe. Ang tibay. Conserve na conserve talaga yung ultimate Minotaur. Bilib ako sa sandigan nito. Hindi mo kailangan ipagtanggol. Kasi sobrang tatag ng paninindigan niya. Feeling ko yung next na paggamit niya, 3-man ulit. 3 or 4-man naman. Sabi niya kasi, teka boss, kailangan dapat perfect. Ito yung perfect set, dapat perfect opportunity. Sabi niya, okay lang mamatay siya nung time na yun kasi hindi rin naman tayo lalaban. Kasi baka pag pinindot niya yung ulti, baka daw lumaban yung mga kampi niya eh. Okay. So sabi niya, hindi, relax tayo, veteran moves. Veteran moves yung kailangan dito, PS. Okay, magandang pwesto to para sa isang ultimate, Shide. Pero kinoconserve talaga. Nakapumasok na dito yung Mythic Seal, pero si Ruby Didi ang mahuhuli doon. Shide ginamit yung ultimate, pero walang masyado mananakap. AI Esports ang nagwagi doon sa team fight na yun. Hindi na tama yung Star Shatter. Lalaban pa sila. Lina with the flicker. Nag-flicker yung Vexana. Mythic Seal kailangan tumakbo. AI Entropy! Esports, Bilabang. Entropy galing sa Nathan. Pero si Alita ata. Oh, ay, Juno! Nakatakas sa likod naman. Si Black lumipad. What the heck? What a play by Black! Oh my goodness, Black and Alita, that combo! Napatay nila si Juno, hindi nila expect na papasok yung Nathan. Hindi naging enough yung kanilang response. Bumaba yung HP ni Alita pero the burst damage was there. And ito yung kapangyarihan ng isang Natan. Yung entropy in, yung entropy. Tapos burst damage with the Starlume and the Holy Crystal. Ramdam na ng Mythic Seal na online na si Alita. Yan yung intro na aabot sa hanggang katapusan pag hindi mo nahuli yung Nathan eh. Oo. Katapusan mo na talaga pag naka-entropy yung Nathan. Ito yung intro hanggang dulo. Oo. Hanggang dulo umi-intro. Kasi sasabihin niya pag nag-ulti siya, hello, I'm Nathan. Tapos si Black din, nabackupan niya pa. Ginamit talaga yung ultimate para mahabol lang talaga si Juno tapos mapitas yung Roger doon sa may purple buff nila. Hinahabulan to din, napa-flicker out eh. Ito yung Alita Battle Babes eh. Isipin mo nag-umpisa. Tagal ko na hindi narinig yun ah. Isipin mo yung team fight na yun. Yung pag-pick off kay Juno, nag-umpisa dyan sa may bush na yan. Na-pick off siya ng Matilda, hinabol siya ng Circling Eagle doon sa purple buff. Ang layo ng nilipad ni Ano pala yun? Ano pala, Alita War Angel pala yun. Oh, War Iba Angel. Iba pala yung Battle Babes, mga Battle Babes, kaibigan. iba yan, pre. Mga kaibigan pala natin yun. Oh, ayun na! Entropy! Entropy! Oh, yun o, ang hapti. Oh, teka, na-punish. May purify siya, however, sabi ni Shide. Oh, teka, di perfect timing. Veteran moves. Grabe yung yung na-point out talaga natin kanina. Nakikita natin sa laro nila. AI Esports, go na go. Yung Mythic Seal, hold Mythic Spill. Agree. Hold lang. Pero mananakap dito si Ying, Nataunt.
ginamit na yung guiding wind na lipad. Okay, dahan-dahan yung dalawa, naghahanap ng perfect moment. Oh, surreal! Yung ginawa ni Ruby Didi! Final slash onto Ying! Entropy? Pero yung entropy kay Ruby Didi! Yung Arlot, makakatakas pa siya! Makakatakas nga! AI Esports, walang napitas! Pero si PS, mukhang mahuhuli yung juggler nila! Pero Shide! With the ultimate and yung knock-up na rin! Ito na naman yung perfect timing ng Minotaur! Veteran moves. And he found it from Shide, pero di pa tapos yung laban ng AI Esports. Malaban pa sila dito, bumabakbak. Alam nila mo ng ulti yung Minotaur, pero the Brethren with the Appraiser's Wrath takes down Alita. That's the down. Sunod muna si Ying with the final slash, and of course the Star Shutter mula kay Justin natama dito sa may batang likuran. And that's the Freelord para sa Mythic Seal. Oh, Ken, muli ko mamatay. Munti ka na! What a play! Nag-dash in siya, 3-man taunt ang nakuha ng Fredrin, tas hinampas ng Appraiser's Wrath. Grabe, ma-action yung dalawang team na to. Yung AI Esports, exciting na, nakakagulat. Yung Mythic Seal, kalkulado na exciting. Kontrolado eh. Sabi ng AI Esports, oh guys, wala na Minotaur, pwede lumaban. Sabi ng Mythic Seal, anong walang Mino? May Appraiser's Wrath. Nakikita niyo yung HP ko? Kalahati, Gray. Nakakatakot yan pag yung Fredrin nakita mo naglalakad, kalahati ng HP bar niya, kulay Gray. Yung pag yung Fredrin na malapit na mapatay, yun yung pinakamasakit na Fredrin. Yup. Ano yun, parang ano eh, yung habang nananakit ng kanyang buhay, mas masakit ang kanyang damage. Tumawag ka ng ambulansya pero hindi para sa akin. Grabe, may direct translation. I-translate nyo lang in English yun yung meme. Mythic Seal. Pili ko makakakuha pa sila dito ng at least one inhibitor if they play their cards right. Oh, aray. Kung sobrang ganda talaga ng play dito ng Mythic Seal, mawawipe out na lang AI Esports, pero dahil may Purify pa naman yung Nathan, malabo mangyari yon. But at least one. Magugulat ako kung hindi sila makakuha ng at least one na inhibitor. Actually, pwede nga dalawa. May flicker pa siya ano eh. Uy! Flicker pa Shide. Oh, the X-Borg. Final Okay, flash, last insanity, dahan-dahan. Grabe na burn talaga ng AI Esports. Yung mga minion waves, pero mukhang top lane nga ang mabibigay nila. May flicker may flicker. Do they? Flicker dito Shide. Tukol pa nila yung play. Minion waves, malayo. So reset to para sa dalawang koponan. Sabi ni Shide, nope, hindi magandang set. Parang ano to yun, no? Parating Iconic Philippines, parang sila bago nila gawin, i-evaluate muna nila. And sabi ni Shide, pangit eh. Teka, hindi maganda eh. Hindi magandang entry eh. Dapat tayo dito, veteran moves. Veterano nga nagalawan ang pinapakita ng Mythic Seal because remember early on AI Esports, uy, 4 nakita! Tingnan natin kung magdadive sila pero yung minion wave clear ng AI Esports masyado mataas. Sabi ni Shide, guys, walang minion wave. Okay, ano lang, clear lang din tayo. Pababain nyo na yung mga wave na yan. Pwede na i-freeze yung mapa. And this is where Mythic Seal can actually prolong their lead, no? Kasi walang ma-farm dito ang AI Esports. Even yung orange, hindi nakuha ni Alita rito. And may mga minions silang mamimiss. Pero si X-Borg ay, of course, may Firaga armor. Mahirap din nga din naman patay for Mythic Seal. So siya lang yung pwede lumabas. Yeah, siya yung nagkukuha ng vision, yung frontliner para sa AI Esports. By the way, almost 20,000 turret damage ang nagawa ng Mythic Seal sa push na yon with that Lord. And X-Borg Ice Queen wand late game. Pretty normal, right? Still? Yeah. Ito na yung yung pasma. Pasmadong X-Borg. Hindi pala pasmadong X-Borg. Papasmahin kayo ng X-Borg. Init at lamig. May rin kasi, may Mino, may Fredrin. So kahit pasabihin natin may mobility, basta tamaan ka nung apoy ni X-Borg, nakaka-bad siya kasi nalilimit yung movement dito ng Mythic Seal, which does allow yung Nathan na mag-rain over the team fight. Oh, tapos isipin mo, add to that, meron pang Astral... yung Astral Echo pala nasa kabila. But yeah, the slow coming out. And of course, slow of the Tortoises Puissance. Siguro yung ultimate ng Baksha. If ever makapakan ng mga meron ng Mythic Seal. So sabi ng Mythic Seal, go natin yung X-Borg! Muntikan na mawalan ng Firaga, pre. Oo, buti may lipad mula dito sa Matilda, pero ito na yung mga veteran moves sa Mythic Seal. Grabe kumalmado yung buong mapa. Oo. Hindi gumagalaw yung Mythic Seal. Okay. Sabi nila, okay veteran moves tayo dito. Lord Dance to. Ilang beses tayo nanonood ng MPLPH. Sayaw-sayaw lang. Alam din ni Juno at ni Jungle lang. Jungle lang makikita. Jungle lang, dahan-dahan lang. Maganda yung angulo ni Justin. Nakita si PS. Okay lang. Sabi ng dalawang teams, chill lang muna kayo. Okay, 3 Astral Echo, chill lang. Chill lang. Diba? Shide.
Hindi Ano lang nag-iinit naman? na yan. Naka-ready na yung ano niyang daliri niya sa flicker. Oo. Nag-reposition din yung yung AI Esports. Clear lang. Umalis Pero din top yung... lane, ha? Somebody has to defend top lane. Ay, ni-reset. Ay, okay. No one's gonna go back kasi 10 seconds pa mag-spawn yung minion wave sa top lane. Uy, nawala yung Nathan. Uy, maganda dito yung ano. Oh, the Mythic turn, Seal, the maganda turn. Dito, wala na yung Nathan. Sabi ng Mythic Seal, ito na yung oras natin. Ito na yung perfect timing. Sita, gamitin mo na yung ultimate mo. Magdabog ka na. Kinabi yung Astral Echo, tumabog, pero hindi natamaan yung back. PS? PS nakapasok. Makukuha niya ba yung Lord? Oh! Mythic Seal with the Lord. AI Esports. Naghanap ng turn. Kahit walang Nathan, kaya pala. Pero si Juno. Black, muntikan na mapitas. Muntikan. Mahuli ko ba siya? Sabi ni Justin. Saan ka nakakita ng Novaria nagpi-flicker in first kill? And again, the Lord has... Oh, Alita! Alita, masyado malalim! Ay, naku, yung Nathan! Nag-time travel sa katapusan niya! Mythic Seal, mukhang ito na nga yung oras nila para makuha yung game number 1! Sabi niya, wala nang intro, kaso nawala din talaga yung intro niya. And Mythic Seal again, dinaan sa veteran moves, yung Lord Dance na pinakita nila doon. Na pwede sa mag-defend yung Nathan sa may top lane. Naglakad siya kagad papunta sa Lord, but it was too late. Na-secure na ng Praises Wrath yung Lord. And it looked like a perfect opportunity for AI to turn, pero kulang yung kanilang damage output. Look at this. And Ruby DD once again with the Flicker Final Slash. Naabot niya, di pala Flicker Vengeance Final Slash para maabot dito yung remaining members ng AI Esports and Mythic Seal. They will likely seal this game number 1 victory para sa side nila. Galawang veterano ang sagot kontra sa isang mas batang koponan na mainit lumaban. Pero for everything to work, kailangan malupit yung synergy nila. Trust each other na may damage sila. Magkamali itong Mythic Seal. And hopefully, makalabas sila rin sa window na capable lang Mythic Seal na mag-snowball. So power of friendship. The power of friendship. Kaya ba dito ng AI Esports kontra sa Mythic Seal? It's game number 2. Lamang ang Mythic Seal. Kung matalo dito ang AI, tanggal na sila sa torneo. Yung gusto na gawin dito ng AI, parang sobrang taas ng tiwala sa isa't isa. Isipin mo lang na sa ibang laro sila, pangalan mo Ana, tapos pumili ka ng isang pick na hindi dapat magaling mag-carry, pero kaya mo pala mag-carry gamit yung pick na yon. Hindi ko na-explain kung ano meaning nun. Oh, the real flower, ones know it. the flower power. The flower power, the power of friendship. Kaso ang problema dito, parang kahit matalo yung... Hindi man sa talo. Pili ko pag natalo yung Mythic Seal na early game, malaki na chance sa EA Esports. Pero if equalized yung game, I would still say, even though sa perspective ng EA Esports, okay na sila. Pero may Nolan kasi. The burst, comfort pick to para kay Ken. Yep. Assassin man yan. Si Ken. Yan ang pinakaunang gumamit ng Tankselot sa international stage. In international. Yep. Actually, overall. Hindi, nakita natin si dali, nagkitaan sila dito. Ay, si Sheets, ginamit yung yung flicker niya, makataka siya, PS, ginamit yung heavy spin. Turtle spawns in 26, may oras pa naman makabalik sa cooldown yung mga key abilities nila, pero muntikan na yung jungler ng AI Esports at yung roamer ng Mythic Seal. Dito naman sa taas, si Ying, mukhang delikado Pinalmot. yung Terizla, lifesteal, body. Oh, Lina. Buhay na buhay! Sheets is low, the pullback galing kay Lina. Mapipitas pa to with the skill. Yung revenge strike ng isang Terizla, they get the chip down. Medyo aggressive actually, I would say. Yung ginawa ni Shida rito, low HP, pumunta pa siya ng top lane. They attempted a kill on Ying. Didn't work out. And meron pa ring penalty zone dito si Ying. So definitely, Esports. Masaya sila doon sa nangyari na yun. Okay, Mythic Seal. Maka-counter nyo ba yung lamang na na-build dito ng AI Esports? Nolan, meron ng purple buff. Makakalapit na siya dito. Contestable para sa Mythic Seal. Hindi pa level 4 yung chip. Ruby DD nasa angulo, nasa likod. Pero delikado yung buhay. Pasok ni Ying with the penalty zone. Oh! Tapos yung knockback ng heavy spin. Ako ng AI Esports. Yung Turtle, Ken and Justin are low. Black with the set. Pero walang masyadong follow-up. Pero okay na yun kasi lamang yung AI Esports doon. Oh yeah, for sure. They lost their roam pero namatay din naman si Ruby
beat DD. Ang ganda nung ginagawa ni PS, yung heavy spin. Talagang covered na covered yung turtle pit. Hindi makaharap ng entry point si Ken para manakaw yung turtle with the retry. So overall, again, AI Esports, they are winning these trades against Mythic Seal. And 850 na yung gold lead na hawak nila. This is big considering na again, sila yung mid to late game lineup. Okay, Mythic Seal now. Subukan nila, okay, yung chip lang. Okay, so you'll use the ultimate to send the chip. Tapos yung chip, gagamitin niyo yung Y-Walk skill niya para makaikot din ulit. Ito yung sinasabi ko na parang Okay. redundant eh. No point. There's no point. It's, okay. Ito yung sinabi natin kanina sa Mythic Seal. Feeling ko it applies again. Let them cook. Sa bagay. Let them cook. Pero gets na gets ko yung point ko midnight eh. Hindi siya combo eh. Oo. Yun lang, parang kung gumana nga, dahil lang individually, ito yung ginagawa ng mga ito yung ginagawa ng mga hero. Isipin mo lang- Pero hindi absurd combo ang Luwei chip. Parang nag-order ka ng fried chicken with tilapia. Hindi naman kinukombo yung dalawa na yun eh. Oo, masarap lang sila ng tigisa. Oo, tigi-isa. Sa Monday, fried chicken. Sa Tuesday, tilapia. Hindi ka mag-order ng fried chicken tilapia. Yun yung parang Oo. lineup ng ng chip at loyi. But again, let them cook. Let them cook. You'll never know. Sabi ni Shides, huwag kayo mag-alala, better moves to. Oo. Ay, wag natin iduda yung veteran moves ng Mythic Seal. AI Esports naman. Pinasilip yung orange. Okay, invade into the orange. Kanina pa kawawa si Juno sa mga matchup niya. Oo. Lagi may kasama dito si Uy, Yeah, I think this is fine. Iwan mo yung Roger kasi hindi nila kailangan protektahan yung Roger from the Claude. And also, kanina pa nasa baba dito si Black, so yung Tigreal hindi na matepensahan yung tower. So the way to play this game is i-punish mo yung lack of tank ng AI Esports. Punta mo yung jungler ng AI Esports. Kunin mo lahat ng resources na yan for Mythic Seal. Yun lang. Oh, Alita. Oh, delikado dito. Ken going in already. It's the ultimate. Ginamit ni Black. Yung knock-up plus the implosion. Oh! Delikado to pero makakatawa. Oh, that's unfortunate. They go away. They get away. AI Esports, nahanap nila yung... Oh my goodness, Justin! Justin, nakatakas pa. Hindi na Oh! PS. Ito naman ang ganda ng Mythic Seal. Ruby DD brought low. Pero si Ying, ginamit yung penalty zone. Ruby DD goes down. Lumalaban pa rin sila. Sabi ni Ken, anong laban? Magtuturtle na lang ako. Lumalaban pa rin 3v2. The veteran moves. Oh! Promise with the Nether Realm. Ginagamit na pero like and Ponsidina agrees it actually cool down. And tatama siya nito reverse strike. And Shides is not gonna be able to save the Roger. And dagdag kill pa yun for AI Esports. The punishes are there. Justin hindi pa niya makahabol yung Akai. My goodness. Ang dami nangyari doon, Erwinmar. Oh, wow. AI Esports and Mythic Seal. Aksyon na aksyon. Plate armor first item. Niras ni PS. Sabi niya, puro kayo physical. Let's get physical. Sabi kasi nila. Sabi naman niya kay let's get plate armor. Pero may nangyari kanina. Kung may instant replay lang tayo, may nangyari kanina. Si Black, nag-implosion, di ba? Ang problema, yung implosion niya, teka lang, Lina, okay, nakapag-flick out. Yung implosion niya, nasa gitna yung portal. So pag implosion niya, yung Nolan, bumalik doon sa pinanggalingan niyang portal. Oh, yun yun. Ano yung tipin niya? Ano yung tipin niya? Okay, parang feeling ko naging check yun. And considering na mag-orange din siya, parang may kutob din sila na nandun si Black, which was true, lumalapit na din siya. Ito, replay oh. Ito yun na yun. Ayan, diba lumabas? Si Ken. Yan. DMI. Implosion. Bumalik sa portal! Oh my goodness! Napakasalam! Kaya hindi na continue yung kill. Kaya na pala sabi ko, pwede pala yun. Kahit tinitira pala papalik sa portal. Dapat in-nerf yun eh. Dahil pag tinitira ka, hindi nag-activate yung portal. Ang sakit sa pakiramdam. Tapos ang malalaman noon, di ba nangyari na yun? So na-bad trip si Black. Si PS naman, sabi niya, sige lang may Louie pa rito. Nakapag-diversion out pa yung Louie. Sabi ng AI Esports, ano ba naman itong mga to? Okay. At si Alita, grabe, naging 4v1. Alita, kailangan mo talaga umalis doon. Black, meron siya ultimate, pero hindi niya kukumit. Wala masyado, pwede mag-follow up. Ayun, nakakabalik. Kahit tinitira. Ang malas nung kanina. Oo. Kasi hindi instant yung pagbalik
ng kalaban mo sa portal nila. Para may wind up time na mga 2 seconds. Kailangan mo nakatayo ka doon mga 2 segundo para makabalik. Sakto, yun yung combo ni Tigreal. Oo. Full combo Tigreal equals makakabalik ka ulit sa loob. Tapos ang masama kasi doon, nando siya gitnang katabi niya yung portal eh. Oo. Nasa ulo nga niya yung portal eh. So kailangan niya talaga Sinipsip yung Nolan eh. And it's perfect. Honestly, commendable yung ginawa ni Black. Nahanap niya talaga yung kailangan niya iset doon sa oras na yun. Pero oras na ba? Kaninong oras na para makuha yung Turtle AI Esports? Nakuha nila. Heavy spin committed. Black? Back onto Ken. Black, although the ultimate of Lina, yung ultimate ng Framis saves the lives of AI Esports. Nakuha nila yung Turtle at nakuha nila yung Torres sa gitna. A big win for AI. Napoprolong ng AI Esports dito yung teamfight ng Mythic Seal and now overwhelm nila yung advantage ng Mythic Seal dito na kahit may numbers advantage kayo, meron kaming HP advantage because of the Netherrealm. Nandoon yung reset factor ng AI Esports. Hindi kaya ma-burst agad ng Mythic Seal yung mga heroes dito ng AI dahil nga nandun yung panligtas. Oh, Shide with a flicker. Hindi na na-better moves pero lumabas pa rin yung apat na members and si Black. Yung nakawawa dito, Black goes down and Mythic Seal. Oh, sumunod! Sumunod si Ying! Ying! Okay. Gusto pa niya lumaban. Si Alita lumapit din dito. Penalty! Wala kami nakita. Okay, wala kami nakita. Wala kami nakita, Ying. Okay lang yan. Sumunod si Ying, kaso bumalik na yung tatlo. Pero babalik ulit yung tatlo! Sa may top lane! Here we go again! Round number 2! The Claude goes down. Alita, patay na. And Ying, running for his life. Grabe tong game na to. Napapaliw na ako, Renmar. Ying, with the... Oh, na-cancel pa yung Cyclone Eye! Yung sip-sip ng duality! Hindi ko na alam ano nangyayari. Hindi rin ata alam masyado ng AI Esports. Pare, ito sinabi ko nga, let them cook nga talaga. Ito yung tactic ng Mythic Seal. If we don't know what we're doing, they don't know what we're doing. Sabi ni Ying, men, pupunta ako dito sa portal na to, susunod ako. Paglabas niya, yung tatlo, kadikit niya eh. Kaya meron tayong isang replay, mamatay si Black. Okay, si Ying, pinuntahan niya yung portal. So lumabas si Ying dito. Kasi yung tatlo papalik na. Sabi ni Ying, uy, nasan na? Nasan na? Tapos after nito, okay, sige, patayin na natin Shides. Although nag-mintes yung mga skill, no? After ng portal, nag-diversion in. Sabi ng Mythic Seal, wait, teka lang, may baliw na sa taas. Balikan natin. I can't believe it. Hindi ko na alam na ngayon. I can't believe my eyes. What a game. Round of applause para sa Mythic Seal and AI Esports. Pwede pala yun. Legit. One of the most incredible games I've seen. Myanmar, respect. Kaya mainit tayo ng yung Myanmar-PH rivalry eh. Kasi honestly, that comes from a place of respect. Akala ko last week, men, sinabi ko, nakita ko na lahat. Nakita ko na lahat sa MPLPH playoffs na yung Louie pumatay ng base. Eto, nakakaroon tayo ng portalan. dapat bigyan na ng skin yung sa portal. Oo. Kailangan na talaga. Sabi. Pero kailangan na nila yung Lord, Mythic Seal or AI Esports. Sino makakakuha? Hindi ko na alam. Hindi ko na kaya mag-analyze. Hindi ko na kaya mag-analyze. Nag-error 404 na yung utak ko. Okay lang, understandable. Ang daming portalan nakita natin. Damage leaderboard, lamang na lamang si Ken and si Ying actually. Top damage dealer para sa AI Esports. Dikit-dikit kasi pag tinamaan kayo lahat ng revenge strike, ang sakit niyan eh. Oo. Pero medyo problemado ang Mythic Seal ngayon kasi even though malaki yung lead nila, may burst damage sila. Again, yung sinabi natin kanina, may protective layer pa from the Netherrealm and also the fact na scaling pa yung Claude dito. Si Alita, even though meron siyang 2 deaths, hindi naman siya nalalayo pagdating sa farm. Actually, dikit sila ng gold ng Roger. Nakita si Ying. So kailangan recalculate. Sinecheck nga ni Ying. Okay, so ito yung mga games midnight na sasabihin ko na deserves a game number 3. Oo. Tignan pa. Isa pang baliwan. More portals, more everything. Let's see, Mythic Seal. Mas gusto ko yung pwesto nila dito ngayon, pero may heavy spin pa rin naman para sa AI Esports. Ultimates are up for both. Justin, kakabalik nga din yung diversion niya. So kung gusto nila makahanap ng crazy play, crazy portals. Oh, Ying! Ay, si Ying! Pumasok with a crazy ultimate and flicker. Pero nakatakas si Juno ginamit yung
Purify. So reset na naman kasi kailangan ni-manage Oh, Black! Black goes in! Implosion Flicker! Nahanap si Justin! Pero ito naman yung gante ng Mythic Seal! Heavy spin! Ken brought low! Ken pin down! No more jungler para sa Mythic Seal! AI Esports lumalaban pa rin! Mythic Seal kinakaya nila pero kailangan na nila mag-back! Hindi na kaya! Ying! Hinahabol si Ruby Didi! Revenge Strike! The damage! Kulang! Lina! Ying gets the kill! AI Esports will get the Lord! Oh my goodness, the punishes as well. Ying with the jump onto Roger na force yung Purify na iiwan si Justin doon sa may bandang harapan, and Black with the flicker implosion play. Tapos yung punish din ni PS dito with the heavy spin. Hindi nakapasok si Ken doon sa team fight. As much as he wanted to take down the targets, hindi siya hinayaan ng Akai. And nagkamali pa nga siya ng dash na untog siya sa pader. Oh. Inuntog niya yung sarili niya, tapos sabi ni PS, sige, dagdagan ko yung untog mo. AI Esports. Yung Lord naman, oras niya untugin yung yung bait. Hindi yung bait, yung Tore. Pababawas Oh my. pa na AI Esports. Dalawang to. Ay, hindi. Heavy spin! Grabe yung heavy spin! Grabe! Justin gets taken out! Surprise! Surprise! Galing sa jungler ng AI! Grabe ni Blade, man. Blade. Grabe tong Akai pick ng AI Esports. Talagang true to their name. Hindi lang sila late game lineup dito, kundi aggression din ay nanggagaling sa kanila. Yung macro advantage hindi na nagmatter. Ruby Didi jumps in with a vengeance. And pati na rin yung kanyang kontra ng Inferno. Pero Alita on the backside! Blazing duet against Shide. Pero papatay na nila yung chip. And hindi pa na-punish Alita rito. Nag-flicker out pa siya. Oh, Ruby Didi? Ay! Nahuli ni Lina! Double kill! Okay, and at first kala ko naging 1v1 yun against sa Faramis, hindi pala. Si Lina lang nakalasit. Oh. Actually, si Alita nga, nag-flicker pa para lang mahabol dito si Ruby Didi kasi nag-TTP. Grabe. Nagre-recall. Heavy spin. Grabe, takapang niya PS, ha? Pero gumana yun, tinulak talaga niya yung mga miyembro ng Mythic Seal para maka-free hit pa dun si Alita. Oh. Tower, di pa rin makukuha, pero one hit na lang yan. One hit na lang kay Pilipino Claude lang yan yan. Ayan si Alita. Okay, yan. Grabe. Si Dexter. Si Dexter na lang. Si Dexter na naging dragon. Ay, ito, nakita na natin ito dati. Wala. Uy, Yung Nolan lang, Ken. wala kasama si Ken. Ken, wala siyang purple though. I can't believe it. Can he? Oh! Takas dito! Does he have the dashes? Hindi siya mapupull back. Okay. Efas. Hindi na ako nakakahinga dito sa mga nangyayari. Ang daming ganap. Ang daming ganap na tong dalawang team na to. I love Mobile Legends. I love it. I love the craziness. I love the aggression. Ito ang hinaharap natin mula sa AI Esports. The crazy battles. Actually, hindi nga sa kanila nanggagaling sa Mythic Seal eh. Yung crazy ng umpisa sa Mythic Seal. Pero crazy din yung comeback ng AI Esports. Oo, man. Yung ginawa ni Ying sa may mid lane, nobody would expect that. Tapos si Black, sabi niya, hindi ko kailangan set sa 5. Hindi ako si Shide. Gusto ko lang mahuli si Justin. Siya yung MVP ng game number 1. Patay na siya ng game number 2. Tsaka yung team fighting capability ng Mythic Seal na mababawasan talaga pag walang low yi. Ginamit yung diversion para maka-vision sa bush na yun sa top right ng screen nyo. PS, fine Shide. So, dahan-dahan. Ito naman yung calculated na AI Esports. Yeah. Di nila kailangan mag-crazy plays. Ang laki na ng advantage sila. Itong 5K na to, lalo lang magbaballoon dahil nga may hawak silang Claude. Pero it's not to say na tapos na tong game na to dahil may damage output ang Mythic Seal. Actually, overwhelming yung kanilang damage with the Roger, Nolan, and of course the Louis. Pero the question is, yung kanilang target selection, kung makakapag-focus fire ba sila sa kanilang mga target. AI Esports, binburn yung Lord. The Louis play. Are they gonna get there in time? No, they will not. AI Esports. Black! Black! And the entry by the Tigreal. At saka si Ying, yung penalty zone. Pero si Alita sobrang low. Hindi makalaban yung gold Juno? winner ng AI Esports. Juno, sinusubukan niya makatakas dito. Yung AI nakakuha ng Lord. Kailangan mag-back ng Mythic Seal. Grabe si Black na habol pa pero di pa sila tapos. PS still in front of Justin pero Nolan, Ken takes Lina down. Wala na yung Faramis and TV sabi pa talikuran. Juno, blessing to it! Alita with the play! AI Esports on the way!
to forcing game number 3. Ken is trying his best to defend against the Lord. Hindi na yung kanyang HP. Hinarangan na ni Shide yung Lord dito, pero nakapasok yung ilang minion wave. Alita though, low HP. Makapatay nila yung Lord, pero there's a fat minion wave inside their base. AI Esports Ying with Terizla, penalty zone. Enough pa to para mapatay nila Justin. Naipit dito ng heavy spin. The Louis goes down. Pero nakapag-defend pa rin ni Mythic dito. Pero Black with another center implosion from AI Esports. And yung baseline target nila as they will force game number 3. And the crowd goes wild. Kung saan man kayo nanonood, sana nag-go wild talaga kayo. Deto na, buga, konting damage, tas lilikod ka, tas yung CC na yung nasa front. Yeah, ang ganda naman sa lineup nila is medyo all-in yung kanilang comp. And when you all-in against this lineup of Mythic Seal, overwhelming din naman yung damage sa side nila, especially with the Moscow, the Paramis, the CC, the Barats. Ang worry ko lang talaga is, again, it's hard to engage into a Terizla and Harith. Yes. But, again, may saving grace naman sila because of the Netherrealm and the Bloom. Pero, ang isang aspect na medyo mahihirapan talaga sila is, again, if mag-all-in commit sila, may Mathilda kasi from the side of Mythic Seal. So, baka mahirapan sila mag-engage sa mga targets. Kasi the thing is, yung Curtain's Call, it'll be enough to limit yung movement si Ken. Surprisingly, naka-weakness finder yung Lancelot. Ano? Usually, yung weakness finder, mga nagpe-pick up lang yan yung mga attack speed-based heroes. Oh, okay. Kukontest sila ng Little Wanderer. I don't think aabot siya rito, Ret. Hindi umabot. Yeah, and still PS gonna get it. Ken, delikado, grabe! Yup. Yung lance na to! Yup. Galit na galit yung dinosaur pa rin nakalipad. Si Ken gamit yung Guiding Wind. Yep, that's not a favorable matchup, honestly, like early game. Siguro late game, kaya na niya tapatan yung Barats, but early game, it's a hard Lancelot game. And ito yung dahilan ba't sinabi ko kanina, napakatapang ng Lancelot pickup. Good read galing sa AI. Pinapakita nila sa Mythic Seal gano'n nga talaga mahirap yung game na to para sa isang Lancelot. Nakita ni Black kung saan dumaan si Ken. Nandun si Lina, kinumit yung Flicker plus the Ghost Bursters. At ngayon, Mythic Seal at this point with that early death, they're gonna be playing catch up. Yeah, I'm pretty sure na nila AI. I'm pretty sure somebody called it too na cooldown pa yung puncture at that moment. Siguro at least 2 or 1 more second makakalabas si Ken doon. Pero even then may hatak pa kasi yung Paramis. Yung pag-flicker niya saktong-sakto on top of the Lancelot. So maulit niya si Ken no matter what. Let's see how long Mythic Seal na madadrag out nila yung turtle na to, pero merong Netherrealm, merong ultimate yung Barats, mahirap to. Justin also has the Netherrealm, mapapop off na ba? And Ken still gets a turtle! Lancelot nakuha ng Mythic Seal, yung pagong Lina, Black and PS kailangan tumakas, pero si Ruby hindi ginamit yung penalty zone, mahuhuli yung Barats at makakalipad si Ken. Ken makakatakas din, knock up galing kay Shide. AI Esports will lose the first engagement. Yeah, it's a little bit too forced. Wala sa AI Esports, half HP yung Barats, pinagsasampal siya nung Terizla. And again, ito yung Paramis versus Valentina matchup. Kahit sabihin natin may Netherrealm dito AI Esports, but so does Mythic Seal. Meron siya nung Netherrealm kaya ang tapang ni Ruby Didi kanina. It's gonna be down to the retribution battles. Feeling ko yung mga ganun na timing, yun yung hanapin dito ni Ken eh. Mahirap nga yung yung sitwasyon para sa kanya as a Lancelot. Pero yung mga surprise last second entries para maka-retry lang and then you're gonna continue to fight. Kailangan mo talaga mag-shift ng playstyle pag ikaw yung Lancelot eh. Hindi yung pwedeng ikaw yung magpa-front. Yup. Literal, tago ka lang muna, tapos magpakita ka at the right time. Tawag ko dyan, taga-last hit. Taga-last hit, tama. Uy! Okay, Detonas welcome. On to Justin. Brought low. Aray! Hindi na ang sakot ng burst damage ng dalawa. Grabe yung yung explosion. Ghost Bursters, yung Stomp. I think natamaan nga din siya ng so-called teamwork niya eh. Oo. Ni Barats. Okay. Kailangan mag-ingat talaga dito. Ang mid lane, ng roamers, ng frontliners of Mythic Seal. Lina will be able to get away. And so far, nakita ko ngayon sa AI Esports, it's a Lina game talaga. I'm actually surprised na di ganong kalaki advantage ni Alita dito sa may bottom lane. Even though may Mathilda na tumutulong sa Harith, this should be a pretty easy lane for Alita to deal with. Pero again, it is it is a matter of like controlling the minion waves. And si Juno kanina pa niya hawak yung wave na yan under his tower. So hindi rin ma-take advantage si Alita yung kanyang hero.
Yeah, I think at some point, Alita decided to pull the trigger and sabi niya, okay, magpo-push forward ako sa minion wave. So sabi ni Juno, okay, thank you, hindi ko na to bibitawan. Dito na lang siya. Okay, Yeah, esports though in the turtle. Full HP this time around si PS, the Barats. Is in Ken. fighting shape. Sino makakuha? Ken. Okay! Oh, Lina! Sa pinakakuha. Oh, penalty zone! Ruby DD! Penalty zone, pero hindi matatama yung ultimate ng Moscow. Pero yung AI Esports lumalaban pa rin. Maganda yung knock-up, maganda yung ultimate. But na-counteran ng AI Esports with the turtle buff. Okay! So, dito natin nakikita yung advantage ng Barats and ng Florin. Pero, i-invade dito Mythic Seal. Ken! Okay, pretty low yung lance of the dodges there. Phantom execution, nakalabas pa. Si Ken, sexy exit mula sa Mythic Seal. Nakuha nila yung purple actually. Oo. Grabe. Ang ganda ng ginawa doon ni Ken. Yung timing ng Thorn Rose niya, saktong-sakto. And then the Phantom Execution as well. I think meron parang lumilipat na maliit na Ghost Burster eh. Papunta sa Lancelot na yun. Oo, na-dodge pa niya. Na-dodge niya. Good call. Pero hindi pa hindi pa umaarangkada dito yung Mythic Seal. Hindi pa nila nagagamit yung Therese Lahare. It's just the the Barats experience ng early game. Talagang ito yung kailangan mo tiisin for Mythic Seal. Kailangan mo talagang tanggapin ang katotohanan na wala tayong sagot sa Barats at this point. Nakita natin ngayon yung I think yung effect ng Game 3, especially with mga veteran teams. Pagdating ng Game 3, iba yung playstyle. Yung mas sila, dahan-dahan. Controlled. Sobrang controlled. So yun yung hinahanap nila. But habang tumatagal to, mahirap. Again, the barriers just get stronger and stronger. Mas maging... BDD? Okay, siya naman. Huli dito. Detonas welcome. Zaman Force, lalapag ba? Hindi. Di ata sila makakalaban. Juno na knockback That's dito a ng weird para walk. si Juno. Okay, nakalipad. Gamit yung guiding wind. Justin nandito. Pero hindi siya makalaban. Hindi siya matulog. Spear! Knockback ni Alita. The Moscow wins. Nawala dun si Juno. At lamang na talaga yung AI Esports sa mapa. Oh my! Ang weird ng mga lakad dito ng Mythic Seal. It started with Ruby Didi walking in front of the Barats. Lalo pat nasa tapat siya ng pader. And Juno being very greedy trying to get that last cannon. And tinamaan pa siya ng spear. Lina, look at this. Oh! Apat na hatak! Mula rin sa Paramis, Ruby Didi with the penalty zone on the backline. Pero look at the frontline. PS takes down the Lancelot. And si Alita rito, pinapatama na lang yung Spear of Puissance. And Mythic Seal, they just lost all the advantage, all shapes of advantage in the early to mid game. Lumalaban si Juno rito with the Zaman Force, but then again, it's not enough anymore at this point. Feeling ko yun yung ultimate sign na wala talaga kayong sagot sa Barats. Isipin mo, Zaman Force, free hit Harith. Tumayo lang doon si PS. Wala lang yun sa akin. Kinikiliti mo lang ako, boy. Sabi dito ng Barats. So AI Esports pulled the trigger at the right time. Mythic Seal, masyadong cautious, masyadong dahan-dahan yung ikot at galaw nila. Again, it is AI Esports playing into their timing na early game, sobrang aggressive nila. Kumaga yung checklist dito ng AI Esports, nag-check din sa kanilang mga personality, sa kanilang mga personal play style. Nandoon yung tapang, nandoon yung aggression, nandoon yung walang pake, walang tipid-tipid. Labanan natin to. And again, Mythic Seal, medyo mahina yung kanilang early game because of the Lancelot pickup. And it came to a point na mid-game na sana, malakas sana yung Teresa and Harith, but they're just so far behind. Okay, this could be a really good entry. Galing sa AI Esports, kung mahanap nila yung angulo. Lina naghanap ng hatak. Ying zoning out. Naging question mark yung CC na to. Pero naramdaman natin ng AI na magiging cautious masyado. Dahan-dahan yung Mythic Seal. So pumili sila ng isang EXP laner na honestly, hindi ka pwede dahan-dahan bilang CC. Dapat go na go ka. At kanina pa go na go si Ying. Yeah. Talagang every opportunity na makukuha niya, itatali niya yung dalawang members dito ng Mythic Seal para mas madali for AI Esports to engage. Kasi kailangan pagtakbuhan dito yung Mythic Seal and pwede nilang habulin nila with the Shadow Stampede. Wala na masyado magawa. Ay, nanakmak dito si Ruby Didi. Didi, delikado, makakatakas ba? Nahil pa nga. Kada solid bloom. Matilda. AI Esports though, nagpupush pa. Lamang na lamang, alam nila. Mythic Seal can only stand and watch. Oh my, 8 minutes in, 6.5 gold lead, 6.5k. And may hawak na rin anti-heal dito
yung Faramis, malilimit yung presence dito ni Teresa, pati na rin ni Harit. Oh, Tolos, welcome! Mula kay PS, and that is gonna be the death of Ruby DD once again. The Teresa is down. Zaman Force, look at the damage output coming from Alita. Again, hindi na nagmamatay dito yung hero lead kasi napakalaki ng gold lead ng AI Esports. There is just so much damage, big damage difference from Alita and Juno. AI Esports, konting arriba na lang, sila na ang mananalo dito sa game number 3. Hindi imposible ang pagka-comeback ng Mythic Seal. Pero sinabi mo na nga, Midnight, ganun lang talaga taas ang lamang ng AI Esports. Yung damage, yung unat ng Barats, yung damage ng main damage dealers, walang sagot ngayon ang Mythic Seal. Dito mo mapapatunayan yung trifecta. Pinag-uusapan natin kanina, Falcon Esports, sila yung pumasa sa MSC. Mythic Seals, actually sila yung nag-qualify sa ISF. And now, AI Esports about to drop Mythic Seal. What a surprise. Trifecta. Ito nga talaga yung relationship ng yung tatlong teams na yun. Falcon kanina, Kanya-kanyang territory sila sila. yung MSC representative. Mythic Seal, IESF representative ng Myanmar. Ngayon, AI Esports may tsansa na maging representative ng Myanmar para sa challenge season. Kung manalo sila dito, kailangan pa nila manalo bukas. But a chance is a chance and hope is hope. AI Esports, ito na ba ang oras nila para manalo ng laban? Oh, Ruby DD, grabe yung damage output ni Barats. And ito yung strength ni PS ngayon, having that early advantage. Hindi nagmatter yung nerf sa kanya kasi nakakuha sa Snowball Alita. Half HP pero may heal naman and may nether rin pa kailangan isipin. The ball! Mula sa Mineral Expert! Ruby DD with the penalty zone sa may patalikuran pero hindi na yun natatapos siya pabalik. Pero look at the Lord! Yung Lord gusto na matapos yung game. Vengeance mula dito kay CC. Alita, low HP pero healthy pa rin yung Barat si PS. Ito na ba ang panahon ng AI Esports? Binatunan na nila yung mga katawan at saka yung spears! Yung damage ni Alita! On the back of a knockback galing sa Barats, yung hatak rin ng Faramis. Game number 3, AI puts